Alright. Good morning mga kabsat. Gandang umaga, mukhang umaaraw na dito sa amin sa Baguio. Kanina makulimlim pa mga kabsat, no? Pag-usapan naman natin itong last topic natin mga kabsat. Last topic bago tayo mag-breakfast. Again, good morning po. So, shout out sa ating 2,000 plus viewer. Kanina 2,200. Sa mga di pa nagla-like and subscribe, like and subscribe po tayo. Ilan na? Si Reconzaki ang ating like. Si Reconzaki. Kanina 700, ay 800 na daw eh. Last count ko kanina is 800. As of now, meron na tayong, ilan na tayo? Meron na tayong, refresh ko lang 970. Oy, grabe naman guys. Huwag nyo nang bitinin. 973 oh. Ilan na lang yan? 27. Baka naman sa mga hindi pa nagla-like dyan. Like and subscribe na po tayo. Sa main topic, last subtopic po tayo. Last subtopic. Alright. Pag-usapan naman natin kung saan nag-aral si Sara mga kabsat. Ito kung saan nag-aral si Sara Duterte sa San Beda, Bedan Lawyer. Okay, pasukin natin to mga kabsat. Dito nag-aral si Sara, pero may sinasabi yung school niya. Dito sabi dito. Lakihan nga natin to. San Beda Law School. Nababasa nyo ba mga kabsat? Nababasa nyo ba? San Beda Law School sa impeachment versus Sara Duterte. Let's do this! Nako po, let's do this. Dito ka nag-aral. Alumnus ni Con dito eh. Nakiisa na rin ang San Beda University College of Law sa mga promenteng paaralan na nanawagan sa Senado na ituloy sa lalong madaling panahon ang impeachment trial para kay Vice President Sara Duterte. Sa isang statement na inilabas ngayong Biyernes, Sabado na ngayon, Hunyo 6, sinasabi ng San Beda University Graduate School of Law sa Senado na ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte base sa tatlong dahilan. Uy, may tatlong dahilan. Meron silang tatlong dahilan para sa reconciliation. Una, pauwiin si Digong. Pangalawa, itigil lang impeachment. Huwag mo nang ituloy, Pangulong Bongbong Marcos. Putragis, anong kinalaman ni Bongbong Marcos dyan? Pangatlo, magpa-hair follicle test ka na. Sabi ni Banat Bay, mga kapsat, tatlong hiling. Tapos humirit pa si Banat Bay, sabi niya, pang-apat, tanggalin mo si Yusik Claire. Putragis, simply talkies, tatanggalin nila si Yusik Claire. Takot na takot sila kay Attorney Claire. DJ Byron! Shout out, Kapsat! Nandiyan si DJ Byron, mga Kapsat. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe kay Kapsat, DJ Byron Music and Topics TV. Paki-subscribe, kaibigan ni Maestro yan, taga-USA yan. Parehas sila ni Simply Talkies, mga big time na kaibigan, Kapsat. Si Kapsat, Simply Talkies, at saka DJ. Mga big time yung mga yan. Supportahan natin. Yan, mga yan, mga Kapsat. No? Alright, tuloy natin ito, mga Kapsat. Tragis, nako po. Sara, San Beda. Ay, bakit Tito Soto pa rin to? Dali. Tanggalin ko na to. Tanggalin ko na yung banner. Okay na yan. Okay, tuloy. So, sabi dito, mga Kapsat, no? We, professor of the Graduate School of San Beda University, in our individual capacity, respectfully urge the Senate of the Philippines to proceed with the trial of the Vice President in accordance with Article 11 of the Constitution. Ayon sa Universidad, una, ito yung una. Lakihan pa nga natin. Kaya pa ba? Naku, hindi na lumalaki Ayan. Yan, malaki na. Wala nang duda. Una, sinabi ng San Beda Law na dapat umpisahan ang impeachment trial laban kay VP Sara matapos iniendorso ng 1/3 ng miyembro ng Kamara de Representantes ang Article of Impeachment bilang pagtugon sa 1987 Constitution upang umusad ang proseso. Una yan. Pangalawa, there is no sound constitution and legal basis for any delay. Walang sounds constitutional and legal basis yung pagdi-delay. Bakit umabot ng 4 months? Jeez! Ano na? Delay in the trial. In fact, an unique delay sends the signals to the nation that mandate process are thwarted for an ulterior ends ayon sa kolehiyon. Nako po, aray ko po. Teka lang, pass natin to. Pangatlo,
Sinabi rin ng San Beda College of Law na mahalaga na pairalin ang accountability sa gobyerno upang makuha ang respeto at tiwala ng mga mamamayan. The trial is a measure of accountability. The problem with the government and resulting lack of public trust in it has to do with deficit in measures of accountability. Nakasaad sa kanilang statement. Kabilang sa mga lumagda sa statements nila, dating Justice Adolf Ascuna, dating Justice Jose Vitug ng San Beda Law, Deran Antonio Devina. Agoy. O, kahapon, mga faculty ng UP Law, UP College of Law. Ngayon naman, San Beda University of Law. Listen to the legal experts, hindi mga fake news peddler vloggers na mga propagandist na mga garapata. San Beda Graduate School Law urge the Senate to start with the VP Sara. Urge. Yun nga, sabi nga ni Tito Sen, di ba? Kung kayang gawin na sa Monday, gawin na sa Monday. Agoy. So, yan lang naman. Siningit ko lang, mabsat. Siningit ko. So, overwhelming, no? Ipakita ko rin yung isa. Isama ko na lang yung isa. Pakita ko yung isa, mabsat. Wait lang. Sama ko na yung isa. Yung, ito. DLSU. Political Science and Development Studies Department of DLSU released a statement on the delayed impeachment of trial court Vice President. Actually, guys, hindi ko share kahapon to, no? Pero ito na. As scholars in the discipline of political science and development studies, we express our deep disgust and grave concern over the protracted delay in convening the Senate as an impeachment court to try the case against Vice President Sara Duterte. The continued inaction, walang ka-action, not only erodes public trust in our democratic institution, but also makes a mockery of the mechanism for accountability enriched in our Constitution. We call on the Senate, on the 19th Congress to immediate, agad-agad, constitute themselves as an impeachment court and fulfill their solemn constitutional duty. Diba? Ang dami na nagsabi niyan. Jeez, ano pa ba? Hintayin niyo pa ba yung June 11? Sabi nga, kung pwede naman sa June 9, sa Monday, di siya Monday na. Diba? The deliberate foot-dragging reflects on the active political maneuvering using a democratic institution that is meant to secure accountability, specifically of a high government official alleged have committed high crimes and betrayal of public trust. Unless the 19th Senate fulfill its responsibility, they will enable impunity and accelerate the decay of our democratic norms. Ako sa pulto, basag na basag to, tokis. Nako po. Furthermore, we urge the senators of the 20th Congress to take up and carry forward the impeachment trial with the urgency and integrity. Doing so would demonstrate their fidelity to the oath of office and their commitment to the rule of law. It would also mark a modest yet meaningful step forward, resuscitating the increasingly autocratized political order. The failure to act decisively now will be remembered not as a neutral lapse in the procedure, but a constitutional betrayal of constitutional order coming from the Political Science or Pol-Sci and Develop Studies Department of DSLU Lasal. Sakit, no? Ang daming school. Lasal, San Beda, UP. Baka mamaya, mayroon na rin sa UST. Nako po. Mga kakabsat. Ateneo, nagsalita na din. Diba? Cheese! Patatagalin mo pa ba talaga?
Sabi nga ni sabi ni Tito Soto, Cheese, the Senate President is not the Senate. Cheese! Ano na? Mag-caucus na kayo dyan. Mag-usap-usap na kayo. Total, nagsalita na si JB Ejercito, si Boy 10K, si Gatchalian, si Lacson, si Tito Soto, nagsalita na din. O ano na? Ano na mga kabsat? Di ba, mood covers? Ipaalam sa tinapay, sabi. Bakit tinapay kakayat po, Julas? Bakit naman? Subukan nilang patay na impeachment trial. Makikita nila, sabi ni mood covers. Galit na galit. Cheese, balimbing yan. Visit ka. O, yan mga kabsat. Papa Vin TV! Oh, mga kabsat, nandito yung kabsat ko, mga kabsat. Oh, pakisuportahan man ng mga kabsat. Oh, lagi rin nagla-livestream yan. Kabsat Papa Tricks TV, si Papa Vin. Pakisubscribe naman to mga kaibigan ni Maestro, mga kabsat. Si Papa Vin, si Papa Tricks. No? Mga kwan yan, mga tropa talaga ni Maestro yan. Wag niyo mga supportive na pinagtatanggol lang ating bayan. At higit lahat, no? Kinakalaban ng mga garapatang walang alam, no? Kundi magpakalat ng fake news, Mabsat. So kasama natin 'yan, Papa Tricks TV, paki-subscribe Mabsat, at siyempre si Papa Vin TV, si Simply Talkies Vlog, si DJ Byron, paki-suportahan Mabsat. Again, salamat Mabsat. Breakfast na tayo. Again, shout out sa ating 1,800 na naiwan na kanina umabot na tayo ng 2,300 plus, no? Salamat po Mabsat. Salamat. 1,000 na ba yung like natin, Mabsat? Maraming salamat po. Thank you very much. Ayun, no? Uy, 1,100 na. Thank you very much, mga Kabsat. Love na love ko kayo, Mabsat. No? Thank you very much sa suporta. So, sana nag-enjoy kayo. At syempre, meron na tayong 1,000 ba? O, pakita ko. Proud si Maestro kasi kasama ko kayo. O, yung live natin ngayon, ha? 121,800 views na po as of now. Ayan, salamat po. Tapos umabot tayo. Oy, grabe, may star pa pala ako dito. Wow, thank you. May isa. 2,300 po ang ating kanina. 2,355 yung highest na nanonood sa ating mga live viewers kanina. So maraming salamat, Tapsat. So hanggang sa muli, chap-chapin ko na naman to. Pag chinap-chap ko to, like lang ang hinihiling ni Maestro Mabsat. Maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo sa ating live stream for today. Kita-kits na naman tayo.